So unahin natin dito sa unahan na meron pa rin siyang nakalagay na Mio. Yan. Tapos dito yung Yamaha, tapos nandito yung carbon lodi na design pa rin ni Mio. So sa unahan gumagamit pa rin po siya ng traditional na bulb or ordinary bulb sa kanyang headlight. Signal lights niya, peanut bulb mga idol. Okay? So pagdating naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng telescopic fork. Disc brake naman para sa kanyang braking system with 1-pot caliper na may mugs po na meron sukat na gulong na 7090-14 at tube type pa lang ito. Okay? So sa likuran naman natin mga idol, okay, tail light niya. Yan, ganun pa rin ang itsura niya, okay? So ordinary bulb pa rin ang gamit nito na merong signal lights na ordinary bulb din. Tapos nandito yung kanyang reflector at ang dito yung kanyang back fendler na nakalagay naman dito yung kanyang plate holder. So dito naman sa gilid mga idol makikita natin yung kanyang exhaust, okay, na merong cover na plastic, parang carbon lodi na design. Okay, so nandito yung fan niya. So ito nga pala ay air cooled. So pagpapalamig ng makina, gumagamit po siya ng air cooled mga idol. Suspension naman dito sa likuran ay gumagamit ng single shock absorber. Tapos drum brake po sa braking system. Mugs po ang ginamit nito na meron sukat na gulong na 80x90-14 at tube type pa lang. Okay? So dito naman sa gilid makikita natin yung kanyang decals na Mio I-125 na merong color na yellow, gray, super gray, and gray na gray. Okay? Tapos black. Tapos nandito meron pa rin siyang carbon lodi na design. Okay? Tapos dito sa baba naman makikita natin yung kanyang airbox. At nandito yung kanyang crankcase. Ito nga pala ay CVT, automatic transmission na kung saan gas and go lamang. Tapos meron po siyang kickstarter na kung saan pwede mo itong i-kick kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. At nandito na ang kanyang pillion footrest. Okay, chrome color po siya mga idol. Tapos side stand. Then meron po siyang center stand. Alright? Sa kabilang gilid naman mga idol, makikita natin yung decals pa rin niya na 125. So 125cc po siya. Single cylinder, single overhead cam 4-stroke, and 2 volts mga idol. Okay? Then makikita natin yung gilid nito sa may kanyang palikpik mga idol. Decals pa rin, meron po siyang dilaw. Then nakalagay dito yung Yamaha. Okay? Then carbon lodi pa rin sa kanyang gilid or palikpik. Right? So dito naman sa taas mga idol, makikita natin yung kanyang traditional analog panel. So straight to the point, yun lang yung kanyang pag-read na kanyang odometer and speedometer. Then meron siyang indicator na echo, signal lights, high and low, then yung kanyang engine check. Tapos ito kayong fuel gauge. Tapos nandito pa rin yung kanyang logo. Alright? So button and switches naman mga idol, meron po siyang high and low, turn lights and busina. Tapos nandito yung kanyang electric starter button. Pagdating naman sa controls mga idol, so throttle control with brake lever sa unahan, then hand grip with brake lever para sa likuran. At ang kagandahan nito mga idol, so meron po siyang park lock lever na kung saan kung sakaling magpa-park ka sa inclined o uphill road, napakalaking tulong nito mga idol. Equip mga pala to ng Blue Core technology mga idol. So dito nakalagay yung kanyang Blue Core na emblem. Okay? So pagdating naman sa kanyang convenient features mga idol, unahin natin yung packet niya na merong malaki na malalim. Okay? Tapos dito naman makipot. So kasya yung baby na kamay. Okay? Pero pag nilaglagay ka na dito, hindi na magkasya yung kamay mo kung malaki ang kamay mo. Okay? So dito naman yung kanyang integrated shutter lock key na kung saan merong takip ang susian. Okay? So dito mo na rin bubuksan yung kanyang upuan. Okay? Tapos nandito pa rin yung kanyang utility hook na malaking tulong sa iyong bagahe lalo na pag ikaw ay namalingke. Ayan, ito.
So ito rin yung kanyang flat footboard na kung saan hindi lang comfort riding experience ang hatid nito, kundi pwede mo rin lagyan ng extra baggage mo mga idol. So dito naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin na synthetic leather ang gamit nito. Plain synthetic leather na black. Okay, makapal ang foam, goods na goods para sa mga long rides or sa mga daily use mga idol. At pag binuksan mo naman ang kanyang compartment mga idol, so same pa rin dati. So hindi siya malaki, hindi rin siya maliit, saktong-sakto lang talaga. Nandito yung kanyang battery. Okay, pag inopen mo yan, yan dyan yung battery. Tapos nandito yung kanyang refiller or fuel refiller na kung saan meron po siyang rubber na alulod system. So just in case na magkaroon ng flow ng gasolina, so dito lang siya malalagyan tapos meron siyang alulod. Okay? So ito na nga mga idol, pag-usapan natin yung kanyang freebies. Yan. So tinanong ko kung dito lang niya sa Guanzon Iba. So sa lahat daw ng dealer. So depende daw sa dealer yan kung ibibigay daw yung top box na ito. So nagulat lang ako kasi kala ko bago. Nung tinignan ko yung odometer niya, okay, 00. So bagong-bago talaga. Ito nga pala is yarip sa plastic, no? Para siyang alloy pero plastic po siya. Pero pagdating dito napakaganda, napaka-elegante tignan. Ayan. So napakaganda, solid. Okay? So pagdating dito sa loob niya, yung previous niya, okay, meron po siyang cloth. Yan. Meron pa siyang pa-zipper. Yan, lalagyanan. So I think nasa ano to, 38 liters. So nandito yung kanyang grab bar na M. Okay? Kasi mayroon na siyang libre na ano grill type na grab bar. So parang monorack, no? Yung design niya. So sulit ka na dito pag bumili ka nito. Hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket goods na to. Okay? So yun yung previous niya. Pag bumili kayo ng Yamaha MIUI 125. Okay mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height. Kung pasok ba ito sa may maliit na bias at may maliit na pangangatawan na katulad ko mga idol. So ito ang Yamaha MIUI na sobrang pasok sa mga height ng mga Pinoy. So height friendly po siya mga idol. I'm 5'4" in height, so pasok. At lapat naman ang aking dalawang paa mga idol. Convenient din to gamitin araw-araw. Syempre, scooter type lang ito at pwedeng singit-singit sa mga malalang traffic mga idol. So okay na okay siya pang daily use. So pagdating naman sa convenient ng kanyang handling, madaang naman siya. At sa pag-rides mo mga idol, naka-upright position ang kanyang handle. So walang problema sa iyong likuran. So kung sakaling pang long ride ang damitan nito. Okay? At ayun na nga mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon, Santa Cruz, Zambales mga idol. Ang Yamaha MIUI 125 ay may cash na 79,900. Down payment nito para sa installment is 4,800 and ang monthly installment naman nito is 1 year, 8,552, 2 years, 5,359, 3 years is 4,263 na may rebate po na 200 pesos. At ang kagandahan nga nito, installment man o cash, ay meron po siyang top box na kasama mga idol. So ito ang Honda Giorno, pakita na natin ang Giorno na to kung sulit ba ito bilhin ngayon 2025. So unahin natin yung kanyang harapan. Okay, dito sa kanyang harapan nandito yung kanyang headlight na naka-attach sa handlebar at makikita natin na meron po siyang nakalagay dito na chrome metallic pagdating sa kanyang headlight. Tapos pagdating naman dito sa headlight ay merong daytime running light. Dumagamit pala ito sa kanyang headlight ng LED, samantalang dito naman sa mga signal lights nito is ordinary bulb. So pagdating naman dito sa kanyang baba na mga idol, nakita natin yung silver and chrome na material dito na ginamit. Then meron siyang Honda. Napaka-simple ng kanyang decals dito mga idol. At makikita naman natin yung body niya rito sa kanyang harapan mga idol, no? Malapad siya. Then pagdating naman sa kanyang front fender, makikita natin na equipped na ito ng combi brake system mga idol. So telescopic fork po ang gamit nito sa kanyang suspension sa harapan. Disc brake with 1-pot caliper. Tapos mags po ang ginamit niya mga idol. Then yung sukat ng gulong niya is 100/90-12 and tubeless na po ito mga idol. Then pagdating naman sa likuran mga idol, makikita natin, so napakababa niya tignan dito kahit naka center stand na. Okay? Tapos
bulky po ang itsura niya dito sa kanyang taillight. Makikita rin natin meron po siyang chrome design dito mga idol. Tapos LED po ang gamit niya sa taillight niya. And signal lights niya is ordinary peanut bulb. Ang gilid naman nito mga idol, makikita natin napakalapad mga idol. Para kang bumalik sa mga nakaraan. Nandito yung kanyang model name. So pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, ay gumagamit dito ng single shock absorber, drum brake po para sa braking system. Mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 110 by 90-12. Okay, tubeless din po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin na napakalapad na maliit na kanyang back fender na may light reflector at dito naka-intact yung kanyang plate holder. At sa gilid naman mga idol, makikita natin yung kanyang muffler na may cover na plastic. Then yung kanyang mismong muffler is matte black po. Tapos nandito yung kanyang radiator para sa cooling system na kung saan gumagamit ito ng liquid cooled for your better cooling system ability. Okay? At isa pa sa mga maganda dito sa Giorno is para siyang wala pa siyang pillion footrest dahil napa-flip on, flip out po siya mga idol. Ayan. So sa kabilang gilid naman mga idol, ayan. So meron din siyang Giorno nakalagay, chrome din yung design niya. Tapos nandito yung kanyang airbox na nakalagay naman ESP Plus. So ESP Plus na po siya, meaning 4 valves na po siya mga idol. Ang gumagamit nito PCX, tapos yung ADV, and then yung Honda Click 160. Yan yung mga gumagamit niyan. Okay? Tapos nandito naman yung crankcase niya, naka-intact dito yung Honda. Okay? So CVT drive po siya, meaning automatic transmission po siya mga idol. Right? Tapos nandito yung kanyang side stand and center stand. Okay? Pagdating naman sa taas mga idol, makikita natin yung kanyang side mirror na simple lang, pero dito yung chrome ang ginamit niya rito, no? So parang black and chrome yung ano nito, yung concept nito mga idol. Then pagdating naman sa kanyang panel mga idol is digital meter na po siya, parang Honda Click yung design niya. Okay? Tapos may dalawang button selector and may Honda. Tapos dito naman meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Habang sa kabila naman, meron po siyang idling stop system. So, equipped na po siya ng idling stop system. Then, electric starter button. Tapos, nandito naman yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan. Then, ito yung hand grip with brake lever para naman sa likuran. At ang kagandahan nito, equipped na rin po siya ng park lock lever mga idol. So, just in case na magpa-park ka sa inclined o uphill road, so, napakalaking tulong nito mga idol. Okay? So pagdating naman sa kanyang convenient features, unahin natin yung kanyang susian. So kitang-kita naman natin na ito ay equipped ng keyless system. So hindi ka na gagamit ng susi, remote control na lang na mayroong anti-theft and answer back system. At meron po siyang button dito na fuel and seat opener button. Okay? Then pagdating naman sa kanyang pocket, ayan, meron po siyang cover mga idol. So safe na safe yung lock niya. Okay, hindi katulad yung iba pinupush ngayon. Ito meron siyang pindutan dito mga idol. And then meron po siyang sa mismong cover niya, meron po siyang lalagyanan ng cellphone. So para sa cellphone talaga, so ibig sabihin may charger to. So meaning may charger po siya, yan. Okay, meron po siyang charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Tapos meron ditong retractable hook just in case na meron kang isasabit ng kung ano-ano. So meron po siya mga idol. So pagdating naman sa kanyang flat footboard mga idol, napakalawak, no? Ayan, no? Tapos may mga minimalistic na spike dito. Okay, malaki po siya compare natin sa ibang scooter. Okay, so marami ka mailalagay na baggage dito mga idol. And then dito naman tayo sa kanyang upuan mga idol. Cover niya pa lang napaka classic na classic. So kulay niya po is brown. Tapos may mga stitches po siya and Honda logo dito. Tapos pagdating naman sa kanyang upuan, malapad na malambot ang kanyang upuan mga idol. Okay? Grab bar niya mga idol, napakalaki, no? Ayan, no? Sobrang lapad talaga ng Giorno. 1, 2, halos dalawang dangkal ko dito sa tapos panipis dito. Ayan. Okay?
At pagdating naman sa seat height niya mga idol, medyo may kabigatan to mga idol. Yan. Yan. So yan, makikita natin na tip 2 po ang aking paa ay 5'4" in height mga idol. Di naman po siya ganun kabigatan at di naman siya ganun kagaangan. Saktong-sakto lang mga idol. So pagdating naman sa footboard niya, malawak po. So kasyang-kasya yung mga bagahe nyo. So ito. So sa comfort riding experience, maganda po ito mga idol kasi naka-upright position po ang aking handlebar. Hindi po siya nakakangalay sa likod. At pag-usapan naman natin ang presyo nito via Guanzon Masinloc mga idol, no? So si Giorno Plus ay merong cash na 103,900 pesos. And pagdating naman sa kanyang down payment, 11,800. At ang 3 years nito para sa monthly installment ay nasa 5,137 pesos.